Pagtatapos ng linggo, weekend na naman mga kapuso, at kung gusto ninyong maiba naman ang papasyalan ninyo, pwede ninyong puntahan ng iba't ibang museo. Kung saan niya mga yan, ito't alamin natin sa pagtutok ni Lay Alvis. Dito sa pinakamatandang universidad sa Asia, ang UST, makikita ang pinakamatandang museo sa Pilipinas. Bagamat tinatayang 4 na taon na, ang mga hayop dito animoy buhay pa rin matapos i-preserve ilang dekada na ang nakakaraan. Isa raw sa mga dinarayo, ang batang kalabaw na 2 ang ulo. Bukod sa Natural Science Collection, mayaman din sa Religious Collection ng UST Museum, mula sa mga sinaunang poon at reliko, hanggang sa makabagong koleksyon gaya ng inupuan na ito ni Pope John Paul II nang bumisita siya sa Pilipinas. In terms of its significance to Philippine history, marami kami noon. And also its significance to Philippine art history, art and culture, marami kami. Tsaka lalo na yung religious collection. Bukas ng Martes hanggang Sabado ang UST Museum. Sa mga hindi estudyante ng UST, ang entrance fee 30 pesos sa mga bata at 50 pesos sa mga matatanda. Kung mas matanda pa sa panahon ng Espanyol ang nais niyong balikan, heto ang Bahay Chinoy na bukas kahit weekends. Sa halagang 60 pesos pag bata at 100 pesos pag matanda, para kang nag-time travel. Paano umikot yung panahon, paano sila naging Pinoy. No, kaya ngayon tinatawag kami bilang Chinoy, Chinong Pinoy. Paano nangyari yon? Dito makikita yon sa Bahay Chinoy. Mahalaga raw ang pagbisita sa mga museo. Museum culture sa Pilipinas hindi pa masyadong laganap. Sa loob ng museum, talagang makikita mo yung mga aktwal na mga gamit na ginamit halimbawa ng ating mga bayani sa mga cultural museums natin. So, hindi abstrakto yung mga pinapaliwanag na konsepto halimbawa sa social studies. Sa Museong Pambata naman, ang pagbalik sa nakaraan ginawang nakalilibang. Para ka na rin namasyal sa Mindanao at maging sa Southeast Asia. At sinong bata ang hindi matutuwa pag nakapasok sa isang higanteng katawan ng tao o sa ilalim ng dagat? Bukas ang museo mula Martes hanggang Sabado. Libre ang entrance para sa mga taga Maynila, 100 pesos naman sa mga hindi residente. Marami pang museo sa lungsod ng Maynila na naghihintay mabisita, gayon din sa ibang bahagi ng Metro Manila. Sabi nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa patutunguhan. E saan pa bang maganda at masayang bisitahin ang nakaraan kung hindi sa mga museo? Lay Alvis, Nakatutok, 24 Oras.